Hello po, magandang araw, kahit gabi na po ay araw para maiba naman po ang atmosphere natin at talaga po ang lahat ng mga tao ay talagang almost nagpa-panic buying na tapos ang dami-dami ng iniisip. So marami po ang request sa akin kung pwede ko po bang basahan si President Donald J. Trump. Again and again po wow, level upgrade. Hindi, kung ano man po ang makita ng tarot, i-interpret ko lang po. I am just an interpretator of the tarot. Bumaliktad man ito, ano pa mang pamamaraan ito, babasahin ko po ito sa inyo. So, dahil sa gerang nangyayari, lahat tayo ay tensyon. At again, bago po nangyari yan, ay talaga namang nakita naman po ng tarot. So ngayon, ipakita mo sa akin, tarot, ang isang kilala at napakalaking personalidad ng mundo, si President Donald J. Trump. Ano ang nakikita mo, tarot? Reshuffle natin. Reshuffle po tayo para, ayan. Okay, baliktad. Kaya ano mas maganda po magbasa pag reshuffle. Ayan. Isin muna natin, President Donald J. Trump. Alam naman natin na siya ay 45 President of the United States. He believes the United States has incredibly potential and will go on to exceed even its remarkable. Ayun po, binasa ko sa kanyang Chrome. Okay. President Donald J. Trump. Kitang-kita nyo po, siya ay isang pinuno na talagang kapag sinabi niya ay batas, hindi lang siya isang magaling na negosyante, siya ay talagang pinagpala pagdating sa kaperahan. Pero nakikita nyo po itong baton or baston na talagang bakal na ginto. So, sa ngayon, ang kalagayan po ay dumidepende talaga po sa kanya. Ang kalagayan ng gera ay dumidepende po sa kanya, hindi sa dalawang bansa. At ayon po dito, ang dalawang bansang ito na matagal na, panahon pa ng mga kopong-kopong, panahon pa yata na wala pa ako sa mundo, talagang marami na silang pinaglalabanan. Tapos, yung prinsipyo po ng presidente na ni President Donald Trump is nakabase sa isa lang na pinuproteksyonan niyang bansa dito sa dalawang ito. And ayon po sa tarot, kung hindi huhupa ang anumang alitan dito sa dalawang ito na bansa, at hindi rin huhupa ang desisyon ng presidente na si Donald J. Trump, mananatili po ang gera. At madadawit ang iba pang karatig bansa. At ayon po dito, kinakailangang mabuo kay Mr. President Donald Trump, binabasa ko po doon yung kanyang pangalan talaga, para hindi magkamali ako. Ang sana mapaghilom na lang niya ang sigalutan sa both country na to. Kasi kung mananatili po rin siya na isa lang ang papanigan na bansa, mananatiling dire-diretso po ang gera. At ayon dito, walang magpapatalo. Dun sa dalawang bansa ay walang magpapatalo, pero kapag siya na mismo ang nag-utos na yung dalawang bansa, hindi ko alam kung paano magaganap ito. Siya po ay malaking tulong, si President Donald Trump ay napakalaking tulong
upang ang dalawang bansang ito ay magkaroon muna ng panandaliang ceasefire. Napakalaki at napakalakas po ng personalidad ng ating presidenteng Donald Trump. Ibig sabihin po nito, hindi siya susuko. At never siyang gagawa ng anumang paraan na magiging kahinaan o makikitaan ng kahit sinong kalaban niya ang kanyang kahinaan. At yun po ang magpapatagal ng gera. So kung si President Donald Trump po ay gagawa ng paraan, talagang paraan na walang kakampihan sa dalawang naglalabang bansa at sa halip ay gigitna na lang siya upang magkaroon ng peace talk na siya naman ay papayagan, maaaring dun palang maghuhupa ang lahat ng init at galit ng bawat isang bansa. Nanganganib kapag hindi po nagawa ng ating president, makiamin na rin kasi presidente naman sila, diba? Ng ating president na nakaupo sa Amerika, sa US, na kahit siya ay magpababa ng tensyon, marami po ang darating na kapahamakan sa buong bansa. Hindi lang po sa Pilipinas, hindi lang po sa Amerika at sa mga karatig. Kung hindi maaapektuhan po tayo at maaaring mag-misleading ito sa pagkakampi-kampi ng mga bansa-bansa at later on, it will cause chaos to every country and make a defense para sa kanilang mga sarili kung saan maaaring mag-lead ito into something big. Sana huwag. Dahil ang lumalabas po dito ay ang napakatinding sabwatan ng mga bawat bansa. At maaaring hindi lang ekonomiya po ang maapektuhan, kung hindi po ang ating pangkalahatan. Ako ito ang kinakatakot po. Tarot lang po ito ha, ini-interpret ko lang po. Ipagdasal nating huwag mabuksan ang Third World War. Dasal po tayo. Sinabi lang po ito ng tarot. Magdasal tayo upang lahat lumubag ang kanilang mga damdamin at nang hindi madawit ang iba pang bansa na ayaw naman talaga ng gera. Ma-divert ang isip nila para sa mga bansa na ayaw ng gera. Sana'y pakinggan po ito dahil ito po ay magli-leading hindi lang po sa ekonomiya, paulit-ulit po ako, kung hindi sa panibagong sabwatan kung saan maaaring mag-cause ng Third World War. Ito po ay tarot lang, bumabasa lang po ako, pero mas higit pa po ang kapangyarihan ng langit ng Panginoon. Magdasal po tayo. At sana yung mga nakakarinig nito sa buong mundo, ito, buong mundo, huwag tayong magpadalos-dalos. Hinihiling ng tarot na ang bawat presidente, bawat hari, bawat namumuno sa bawat bansa ay gamitin ang emosyon at puso upang hindi magkaroon ng mga kampi-kampihan na siyang magdudulot at magpupursige upang maglabanan sa isa't isa
at mapiringan ng galit. Kumbaga mapiringan ang kanilang mga mata sa katotohanan at galit ang mamutawi sa rehiyon, ibig sabihin religion nila, pamamaraan nila. Sa nangyayaring gerang ito, kailangan talagang magdasal po tayo. Bakit? Sobrang pahirap ang mangyayari kapag hindi ito natapos agad. At ayon po dito, ang sabi ng tarot, si Trump lang, ang President Trump lang ang maaaring magsabi at magpahina ng labanan ng gerang ito. Hindi ko alam kung bakit. True, ako po, Diyos ko tayo. Sa pagsasalita niya at pagbaba niya, pagsabi ng kanyang emosyon, maaari pa niyang kontrahin yung gerang yan. Talagang napakalakas po ng Amerika talaga. At marami namang gustong ayaw magpasakop sa kanila. Sa Amerika, ayaw na. May mga bansang nagkakampi-kampihan na. Kaya sana huwag naman ito. Pray po tayo. Baka tumagal pa po ito ng 2 taon or higit pa. Pero hindi. Naniniwala ako. Naniniwala ako na pag nagsama-sama tayong magdasal, pag sama-sama tayong naghiling kay Bathala, pagbibigyan niya tayo. May isang bansang makikialam. Dawit-dawit na naman to. Bukod po kay Trump, President Trump, kumbaga may isang bansa na galit naman doon sa pamamaraan ni President Trump ang makikialam. Kaya nga dawit-dawit. Ano pang gagawain natin? Magdasal na lang po tayo. Determinado si Trump kung ano binibitawan niyang salita ay gagawin niya. So, walang po pwedeng humamon sa kanya dahil talagang paninindigan niya. At isang bansa lang ang kinampihan niya dun sa 2. Pero dapat yun, i-level niya. Tulungan na lang tayo na mapaghinahon. Isang matinding sitwasyon ang manggagaling sa kalabang bansa na magpapatindi ng galit ni Donald Trump. Mauulit muli ang isang pagpapasabog sa isang malaking gusali. At ito ay may kinalaman at malapit kay Donald Trump. Yung po nakita ng tarot na maghuhudyat ng napakalaking galit. Pero ito po'y tarot lang. Kinakailangan po natin ipagdasal. Higit sa lahat magdasal po tayo. Only God knows. Again and again, lahat ng nakita ko po dito ay isang interpretasyon na binasa ko mula sa tarot. Ang lahat ng ito po ay hindi ko naman sabi po entertainment use kasi nakita nyo naman nangyayari. Pero dito hinihiling ko ang kooperasyon nyo na magdasal po tayo. Kasi isang pagkakamali lang po ng desisyon ng mga bansa, ng mga kolaborasyon, ng mga pagsasama-sama, lahat tayo mawawalan. Salamat po.
again and again, sa hirap ng buhay, sa anuman dinadanas natin, apektado man tayo ng gerang ito, kahit sabihing walang bomba, pero kita nyo naman ang bilihin, kita nyo yung mga gasolina, tapos yung bawat pasabog na ginagawa nila, nagkukos po yan ng virus. Yung mga kemikal na nasa hangin sa pag-ikot natin sa orbit, pagtapat niyan, na-stuck doon, madadaanan natin. Diba? Ang laking problema sa bawat bansa. Sakit, virus. Kaya sa lahat ng ito, dasal po natin sa Panginoon na tayo tulungan. At lagi natin tatandaan, God always sent miracle every day. Salamat po.